Pinagkukuha ko nga yung bunga nga ng mga puno ng prutas nga dito sa amin, tapos binenta ko nga ng bagsak presyo sa labas nga ng bahay namin. Bili na kayo, saging 1 piso lang. 1 piso. 1 piso, 1 peso lang. Alas 12 na nga ng tanghali nung nagising nga ako at nagulat nga ako paglabas ko kasi sobrang daming ang usok. Akala nga namin fog nga to, pero nung nanood nga kami ng balita, nalaman nga namin na galing nga to sa Bulkang Taal. Nagulat nga ako kasi mula Batangas nga umabot hanggang San Miguel, Bulacan yung smog. Kaya naman dali-dali ko nga kinuha nga tong host namin at tinry ko nga tong bisikan nga yung mga usok, baka nga sakaling mawala, kaso hindi nga talaga sila nawawala. Kaya napag-isip-isip ko na nga lang na magdilig nga ako at nagulat nga ako dito sa nakita ko. Nagulat nga ako kasi nagbunga na nga tong puno ng saging namin na talaga namang sobrang dami. At nakita nga namin dito sa bunga nga na itong puno nga na saging namin na hinog na nga yung mga saging na bunga niya nga. Kaya naman sobrang excited ko nga sa mga oras na to na kunin na nga to kasi talagang gustong-gusto ko nga tong saging na saba. Kaya naman dali-dali ko na nga kinuha tong gulok nga namin para nga matapyas na nga namin itong aming puno ng saging. Inumpisa ko na nga tapyasin nga yung mga bulok nga na dahon para nga mas madali ko na nga makuha yung saging, kaso nga sobrang taas nga ng puno. Kaya nga dali-dali ako nang hiram nga kay Mang Reng nga nitong hagdanan nga na to para nga maabot ko nga yung saging at maputol ko nga ng maayos. Sa talambuhay ko nga first time nga lang ako magbubunot ng ganitong saging, kaya hindi ko pa alam yung pagkuha nga ng mga ganito. At sa mga oras nga na to talagang excited na nga ako makuha yung saging kasi nakita ko nga sa kanya na hinog na nga siya. At maya nga rin talaga nahirapan nga kami sa pagkuha nga nitong saging na to, kaya naman sinabi na ng may-ari na putulin na nga namin tong puno ng saging. Patay na rin kasi yung puno ng saging, kaya sabi niya nga putulin na nga daw para nga tumubo daw ulit. At maya nga rin natumba na nga namin itong puno at ito na nga nakuha na nga namin itong bunga nga na saging. At pagkakuha ko nga dito talaga nagulat ako kasi talagang hinog na talaga yung mga saging. Yung tipong pwede ka na nga bumunot nga dito ng isang piling at tapos kainin mo na on the spot kasi talagang lahat sila hinog na. At maya nga lang ito na nga nung nakuha ko na nga tong sobrang daming saging na to, talaga nahihirapan nga ako kung ano nga gagawin ko dito. At bigla ko nga naisip na imbis nga itambak ko nga dun sa bahay namin, bakit kaya hindi ko na lang to gawing negosyo. Pero bago ko nga ibenta nga tong saging na to, tinikman ko muna nga tong isang piraso nga, talagang nagulat ako kasi talagang sobrang sarap at sobrang tamis. At nung na-quality check ko na nga agad-agad ko na nga tinanggal sila dito ng isa-isa para nga maiayos ko na sila at maibenta ko na. At habang tinatanggal ko nga ng isa-isa tong mga saging nga na to, talaga napasabi ako ng kayang-kaya pala talaga tayong buhayin ng kalikasan. Imagine na munga nga lang to sa bakuran namin nang hindi nga namin ginagalaw, pero kaya niya na magpakain ng maraming ang tao. Kaya ngayon palang mga kaputi, kung may mga bakuran kayo dyang malalaki, huwag niyong sayangin yan. Magtanim kayo ng mga pwede natin kainin dyan. Katulad nga ng mga gulay nga at prutas. At maya nga lang natanggal na nga namin ng tigi isang piling nga itong mga saging na to para nga mailagay na nga namin dito sa basket nga na pula at maibenta ko na sa labas. At habang inaayos ko pa nga lang to, nag-iisip na nga ako kung magkano nga yung ipipresyo ko nga dito para nga sa pagbebenta ko nga ng mga saging nga na ito. Pero pinipili ko nga dito yung mga magaganda pa nga yung quality, pero yung mga lamog na nga hindi ko na nga sila sinasama dito para nga ibenta. At maya nga lang ito na napili ko na lahat ng pwede na nga nating ibenta, kaso nga habang paalis ako parang nakukulangan ako. At bigla ko nga naisip na bakit kaya hindi ko nga dagdagan ko nga itong benta ko na iba pang prutas. At dahil marami nga bunga yung prutas nga ng kapitbahay nga namin dun sa dulo nga dito sa bahay namin, talaga manghihingi nga ako para may dagdag ko dito sa paninda ko. Sobrang dami kasi nila ditong puno na talagang meron masasarap na mga prutas katulad nga ng santol, suha, rambutan, lansones, at marami pang iba. Meron pa nga ditong guwaba eh. Pero ang naabutan nga lang namin ditong puno na meron nga bunga ito nga lansones, tapos ito nga mga rambutan. Sobrang dami nga namin nakitang lansones, kaso nga hindi nga namin pwede kunin niya kasi favorite yan ng may-ari, baka mapagalitan tayo. Kaya naman ang kukunin na nga lang namin dito yung napakarami nga nilang bunga ng rambutan. At dahil nga sobrang tataas nga ng rambutan, nang hiram nga ako dito sa may-ari nga nitong panungkit nga nila para mas madali ko nga makuha. At habang naglalakad nga ako papunta nga doon sa susungkitan ko, talaga namangha ako at nagulat kasi lahat nga ng rambutan na nakita ko dito mga hinog na kasi pulang-pulan na silang lahat. Kaya talaga sobrang matutuwa nga yung magiging customer ko dito kasi talagang matamis nga itong rambutan ko. At sa mga oras nga na to, talaga naman nag-i-enjoy kami sa pagkuha nga ng rambutan kahit nga sobrang hirap at talagang sobrang taas ng mga rambutan. Talaga ang dami pa rin namin nakukuha. At maya nga lang napagod na nga kami sa pagkuha nga ng rambutan, kaya ito nga lang yung nakuha nga namin at ito lang yung ibebenta ko. Kaya naman dali-dali na nga ako umalis dito para nga makapagbenta na ako. Dinala ko na nga itong mga rambutan na nakuha ko nga dito sa basket na ilalabas ko nga. At talaga namang sobrang
sobrang saya ko nga sa mga oras na to kasi talagang punong-puno nga yung basket na ibebenta ko. At sa tingin ko mas marami ako magiging kita dito. At matapos nga ang 1 million years, ito na sa wakas, pwede na tayo magbenta. Syempre kapag magbebenta nga tayo, dapat nga meron tayong lalagyan nga ng presyo para nga makita agad ng customer. Kaya naman nung nakakuha na ako ng karton pati nga pentel pen, lumabas na nga kami dito sa gate at piniwesto ko na nga dito yung mga prutas ko. At dahil sa sobrang tagal ko nga nag-ayos nga nito mga prutas ko, nakaisip na nga ako ng presyo kung magkano nga ako ito ibebenta. Medyo natataasan pa nga ako dito sa presyo nga na naisip ko, pero sana talaga meron talagang bumili. At ang presyo nga po ng mga prutas na pinagkukuha ko nga at ibebenta ko ay nagkakahalaga po ng 1 peso. Sana talaga kahit ganito nga kamahal nga yung presyo ng mga prutas ko, sana talaga merong bumili. At syempre hindi lang pwede na nasa basket nga itong mga paninda ko kasi hindi nga ito makikita ng mga customer, kaya kumuha ko ng daon ng saging para nga mailatag ko itong mga paninda ko. At talagang mas makita nga nila itong mga binibenta ko nga mga prutas. Saging! Saging kayo dyan! Habang nag-aayos pa nga ako, talaga nagpaparinig na nga ako sa mga kapitbahay ko para nga magsilabasan sila at bilhin nga nila itong mga paninda ko. Kailangan ko nga bumenta ngayong araw para may pambayad ako sa mga pinagkunan ko nga nitong mga to. At sa wakas nga, maya nga lang naayos na rin namin itong mga paninda namin at nailatag na namin siya ng maayos. Lahat nga kompleto na, isa na nga lang yung kulang. Customer. Kaya naman nung naayos ko na itong paninda ko, nagsisigaw-sigaw na ako. Bili na kayo, saging 1 piso lang. 1 piso. Ano 1 piso? 1 peso lang. Mukhang nga walang lalabas nga na kapitbahay namin kasi 1 piso. Sinabi ko. Saging! Ano po yan? Saging rambutan, ha? Ano po yan? Ano to? Saging at rambutan. Bili na kayo, masarap to, matamis. Kanina pa nga ako sigaw dito ng sigaw na nga ng saking, hindi pala alam ng mga kapitbahay ko kung ano yung binibenta ko. At maya nga rin talaga nagtagumpay nga yung mga pagsigaw kasi nagsisilabasan na nga yung mga kapitbahay ko at naririnig na nga nila yung mga binibenta ko. At talagang tuwan-tuwa nga ako at sa tingin ko mauubos na nga itong mga paninda ko. Kaya habang may namimili pa nga dito sa akin, binigyan ko nga muna ng free taste itong ang dalawang bata na nagtatanong kung ano nga yung tinda ko. At nung nasarapan nga sila, talagang napabili na nga sila dito sa mga tinda kong prutas. At maya nga lang unti-unti na nga nauubos nga itong mga paninda ko, kaya talaga natutuwa na ako kasi meron na nga ako nabibenta. At sa wakas nga, dahil nga 3 customer ngayon bumili sa akin, meron na rin akong 3 piso. Di ba nga umalis nga itong mga bata na to at sa tingin ko nga bibili pa nga sila, kaya talagang tinatakam ko muna sila dito sa mga paninda ko. Kung ano-ano na nga sales talk yung mga pinagsasabi ko nga dito sa mga bata na to para nga mapabili sila dito sa mga paninda ko. Kaso pre-taste lang talaga hinihingi nila. Saging, rambutan, piso lang. At sa akin ang pangalawang sigaw, ayan na nga nagsisila. Basa na nga silang lahat itong mga kapitbahay ko. Talagang papakayawin na nila itong mga tinda ko. At sa tingin ko nga dahil marami nga bumibili, mukhang maaga nga akong gagarahin nito. Kung ano-anong panguto na nga sinasabi ko nga dito kala ate para pakyawin na nga itong mga tinda ko. Kaso titikman daw muna nila kung matamis or hindi. At talagang malakas nga yung loob na sabihin ko nga na matamis nga itong mga paninda ko kasi talagang sinubukan ko muna yan bago ko ibenta. Ano na, ubus-ubus na. At maya nga rin sa wakas talagang nauubos na nga itong mga paninda ko, kaya talagang sobrang saya kung mga ilang customer na lang talagang gagarahin na nga talaga ako. Medyo na-stress pa ako sa mga oras na to kasi wala na nga ako nakikita ang kapitbahay na lumalabas para nga pumunta nga dito sa mga paninda ko. Kaya talagang kinakabahan nga ako na hindi nga maubos nga itong paninda ko at abutin nga ako dito ng gabi. Kaya habang naghihintay nga ako, nakapag-desisyon nga ako, nakainin ko nga muna itong isang piraso nga rambutan para nga ma-check ko nga matamis ba o maasim. At habang kumakain nga ako, talagang nagulat ako kasi nagtatakbuhan na nga yung mga customer papunta nga dito sa akin para nga pakyawin yung mga paninda ko. At sa wakas nga mukhang mauubos na nga itong mga paninda ko kasi pinapakyaw na nga ng mga madam nga dito sa amin. Talagang inuubos na nga nila lahat ng paninda ko, pati yung pre-taste ko. Mukhang magluluto nga to si Madam Manilaga, kaya talagang pinapakyaw niya lahat ng saba ko. At habang nagbibilang ako ng sukli ni Ma'am, nagulat nga ako kasi papakyawin niya na daw lahat ng paninda ko, pati nga daw yung mga ginagamit ko sa pagtinda, papakyawin niya na rin daw. Pati nga mga pentel pen ko, kinuha nga ni Ma'am, pati yung basket ko kukunin niya na rin, kaya naman agad-agad ko na nga kinuha tong lamesa ko kasi baka kunin pa ni Ma'am. At maya nga rin, ito na rin yung pagbentahan ko. So, yan, meron tayo dito 20. Yan, 30 pesos. 40. Wala na. 1, 2, 3. 50 pesos. Sa bumizo ko. Meron tayong 50 pesos. Mamimitas ulit tayo sa kapitbahay.